Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Brother Rajan Garing po, mangangaral ng salita ng Diyos from Good Shepherd Baptist Church. At muli po ay mag-aaral na naman tayo ng salita po ng Panginoon. At sana maging isang pagpapala po ito at paalala sa bawat isa po na nakikinig po diyan. Ano po? Nawa, kayo ngayon po ay nasa maayos din pong kalalagayan. At tayo po ay magbubulay na at ang ating pong pag-aaralan ay kukunin po natin sa aklat po ng Lucas. Lucas chapter 19 verse 1 hanggang 5. Hanggang 10 po ito, hanggang 10. Yan lang po yung nakalagay diyan. Yan, basahin ko po. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, talking about the Lord Jesus Christ. At narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zaccheo. At siya ay isang puno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. At pinagpipilitan na niyang makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang punong kahoy na sikamoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang makita si Jesus sa dakong yaon at siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. And then, sabi po sa sumusunod ng mga talata, verse 6, at siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At ang makita nila ito ay nagbulong-bulungan silang lahat na nangsasabi, siya'y pumasok at nanuluyan sa isang taong makasalanan. At si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Salamat po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo muna po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na nasa langit, isang magandang gabi po, isang magandang umaga, isang magandang hapon sa kung anumang oras po ito napapanood o Diyos. Lord o God, kami po ngayon sa mga oras na ito ay humihingi po ng tulong at awa at pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong pag-aaral. Nawa po, Panginoon, kayo lamang po ang tunay na mataas at sa tulong ng banal na Espiritu, siya po ang mabigay sa amin ng blessing. Ito po isang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Yan, okay. Muli po mga kapatid, sa ating pong pagsisimula ng taong ito, nais ko pong ituro sa atin ang buhay po ni Zaccheo. At sa bahagi po ng talata na ating pong mga mababasa dito, alam niyo po, may mga matututunan po tayo na dapat na asal toward po sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo na sa pagsamba, lalo na sa paghanap, at kung ano-ano pa. Well, ngayon, tingnan natin. Ano po, may mga picture po ako na nilagay po diyan upang mas lalo po ninyong maintindihan ang nangyayari. Sabi po dito, at siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zaccheo at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Ngayon po, ang Panginoon Kristo ay nasa daan po ng Jericho. At sa pagkakataong ito po, maraming tao po ang nakapalibot sa kanya dahil ang Panginoong Kristo po, syempre dahil po siya nagpapagaling, siya nagpapakain, tumutulong po at nagtuturo, medyo sikat po siya sa maraming mga tao. Kaya hindi po nakakagulat na marami pong sumusunod po sa kanya. Kaya naman nga po, nagkaroon ng problema si Zaccheo. Pero pakilala ko muna si Zaccheo. Sabi po dito, isang puno ng maniningil ng buwis. Ibig sabihin siya po yung pinaka-leader, pinaka-chief, pinaka-president ng mga tax collector po ng mga pagkakataong iyon. At siya po, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mayaman. Madaming pera, maraming pag-aari. Ngayon, dahil sabi ko nga po, maraming tao, si Zaccheo po, gusto po niya na makilala o makita si Jesus Christ. At sabi dito, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. Mga kapatid, dito po may makikita agad tayo ditong napakagandang aral. Ano po?
Ang sabi ito, pinagpipilitan. Pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. Ano po, bagaman meron po siyang disadvantage, ano po, meron po siyang ikangin masabihin na nating kahinaan o kawalan sa bahagi pong ito, pero hindi po ito naging hadlang upang pagpilitan niyang makita o mahanap ang ating Panginoong Hesukristo. At napakaganda ng kanyang motibo at this moment, mga kapatid. Kasi ang sabi dito, pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. Alam ko pong kilala na niya si Jesus Christ. Alam nga po niya ang pangalan. Alam po niya na ito manggagamot na ganyan. Pero sa bahaging ito, sa kanyang mga naririnig, marahil patungkol po sa Panginoong Hesukristo, nakalagay dito talaga gusto niya itong makita, kung gusto niya itong malaman kung sino kaya ito mamaya, makikita natin talaga lalo sa papahuli na ang intention niya ay hindi pang sarili. Ano po? Yan. Ang tanong ko po sa bawat isa ng mga nakikinig po ngayon, bilang ikaw na nagsasabing Kristiyano, nag-aayos sa Panginoon, gaano mo pinagpipilitang hanapin si Kristo sa iyong buhay? Paano mo pinagpipilitan? Ano po? Alam niyo po, kung tayo po ay seryoso sa Panginoon, gaano ka kasigasig na ikaw ay mag-aral ng salita ng Diyos, makapakinig ng kanyang salita, makasamba sa Panginoon lalo na tuwing linggo? Ano ang pipigil sa iyo? Ha? Ulan lang, mainit na panahon, pamasahe. Napakababaw po ng mga ika nga po ay dahilan. Ano po, COVID, kung meron naman pong mga protocol, social distancing, at maayos po ng mga PPE dun sa ating mga pupuntahan, walang dapat katakutan. Alam niyo po, ang puntos naman talaga dito ay hindi ko ano yung harang. Ang tanong, ano ba talaga? Gusto mo ba talaga o ayaw mo? Yun lang naman yun eh. Pero si Zaccheo, meron ng harang, meron ng ika nga po ay pumipigil sa kanya, pero sabi dito, pinagpipilitan pa rin po niya. Ikaw, pinagpipilitan mo ba sa iyong sarili na talagang kilalanin, magpakalalim ang iyong relationship sa Panginoon o basta na lang? Kung basta na lang yan, magpapakita na wala ka pang tunay ni relasyon sa Kanya. Dahil ang sabi dito sa verse 4, at tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikamoro upang makita si Jesus Christ sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. Talagang alam niyang doon dadaan. So inunahan na niya at siya umakyat sa puno. Alam niyo po, seryoso po itong pag-akyat pong ito. Ano pong ibig ko sabihin seryoso? Well, makikita po natin dito yung katotohanan na si Zaccheo, mga kapatid, ay talagang nais makita. Hindi na niya ikinahiya na siya bilang isang mayaman, isang pinuno ng isang propesyon ay umakyat ng puno para lang makita ang Jesus na ito. Di na siya nahiya kung anumang sasabihin ng ibang tao. Hindi lang yung puntos na may harang, hindi lang yung puntos na mahirap para sa kanya dahil siya may kakulangan, pero yung pati yung pride niya, nilunok na niya para lang makita ang ating Panginoong Hesukristo. Ganyan siya kaseryoso, ganyan siya katotoo, ganyan siya ika nga po'y ka-genuine sa kanya pong ika nga'y desire. Hindi lang hanggang bibig, hindi lang hanggang nguso, kundi tunay sa kanyang puso. Ang Diyos naman po ang tunay na nakakakita. Hindi natin maloloko ang Panginoon. Dapat evaluate mo ang iyong sarili. At sabi po sa verse 5, at ang dumating si Jesus sa dakong yaon at siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumakbo sa bahay mo. Pansinin po ninyo, sa dinami-dami ng mga tao, nandun, si Zaccheo ang napansin ng ating Panginoon. Daming sumusunod. Una, ang makikita natin diyan dahil nga po iba ang puso ni Zaccheo kumpara sa ibang mga nandito. Marahil ang intention nila sa Panginoon, sila'y gumaling, sila'y pakainin, sila'y kung ano namang mga pangsariling mga pangangailangan ang kanilang hinihingi. Pero sa Zaccheo, iba ang kanyang intensyon. Maayos ang puso, hinahanap talaga ang Diyos. Pero pansinin po niyo yung sinabi, kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Take note of that. Ngayon po, mga kapatid, sabi po dito sa verse 6 ay nagmadali at bumaba at tinanggap siya may tuwa. So, napakasaya. Ano po? And then verse 7, ito niyo yung picture na naka-yellow, naka-highlight. At nang makita nila ito, yung mga tao nasa paligid,
Nagugulungan-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya pumasok at nanuluyan sa isang taong makasalanan. Yan, na-reveal po ngayon dito kung ano talaga ang puso ng mga taong nakapaligid. Paduay me, yun niyo po, nung pumasok po ang Panginoon sa bahay ni Zaccheo, sila po ay parang nadismaya. Bakit? Ba't yun ang pinili niya? Ba't doon siya pumunta? Eh, masama yun na, masama yun na. Well, kung papakita mga kapatid, tingnan niyo po yung mga taong mga nakapaligid at marahil yung mga sumusunod sa ating Panginoon. Ano pong kanilang damdamin? Iniisip nila, dapat sila ang pinili dahil mabuti sila, dahil maayos sila, dahil mas worthy sila kumpara dito kay Zacchaeus ito, which is maling-mali. Maling-mali. Ang pinakaayon ng Panginoon yung mga mapagmataas. Ang pinakaayon ng Panginoon yung mga mayayabang. Ang pinakaayon ng Panginoon yung ang tingin sa sarili ay kung sino siya. Pero mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon, lahat tayo ay mabababa. Si Zaccheo po, nagpakababa. Kahit siya'y mayaman, umakit siya sa puno, hindi siya nahiya kung ano man sabihin ng mga tao. Pagpapakita na talagang may desire siya. At ang hanap niya sa Panginoon na hindi ang sariling pangangailangan, kundi ang Panginoon talaga. At yan po ang problema sa mga taong nakapaligid dito. At ito po, verse 8. Verse 8, at si Zaccheo ay nagtindig at sinabi, Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang mga tao, ay sinasauli ko ng makaapat. See? Ano? Bakit niya hinanap ang Panginoon? Dahil ba siya may kailangan? No. Siya pa nga po ngayon ang nagbigay. Siya po pa ngayon ang nagbalik. Alam niyang siya may mga pagkakamali, may mga pagnanakaw, may mga pandaraya bilang isang tax collector, maniningil ng buwis. Alam niya siya nakadaya at ang sabi niya dito, kung meron mang akong nadaya talaga, ibabalik ko times 4, times 4. Patunay lang na hindi makasarili ang intensyon niya. Kung bakit niya hinanap si Jesus Christ. Ano po? Tayo din po. Sana ngayong taon magbago na tayo. Sana hindi lang pang sarili ang ating intensyon kung bakit natin siya hanapin. Mga kapatid, mga minamahal, dumaan na po ang 2020 at napakarami ng mga pagsubok at napatunayan na talagang ang mga bagay na ito ang hindi ang tunay na pinakamahalaga at makakapagbigay sa atin ng saya at ginawa sa buhay na ito, kundi ang Diyos lang. Kundi ang Diyos lang. Kaya sana kapatid, matuto na po tayo na huwag tayong lalayo. Patuloy na kumapit at umasa sa ating Panginoon. Kung meron ka mang pag-iigtingin lalo this 2021, sana yung relationship mo sa Diyos. Sa relationship mo sa Diyos. And then verse 9 and 10, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ng pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Ang tinutukoy po ng Panginoong Kristo dito na talagang save, nagbago ng buhay, nanampalataya talaga si Zaccheo dahil nagbago ang kanyang buhay mula sa isang mandaraya, mandarambong, ngayon ay talagang nagbago na ang kanyang buhay at ang kanyang ugali at ang kanyang pagtingin sa ating Panginoong Kristo. And then verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Well, kanina, parang ang dating, di ba, si Zaccheo talaga, para si Zaccheo humahanap sa ating Panginoon. Pero niyo po, in reality, akala lang natin tayo po ang humahanap sa Diyos. Which is, hindi naman totally mali. Pinahahanap naman talaga ng Diyos sa atin po siya. Pero ang totoo mga kapatid, ang Diyos po ang humahanap sa bawat isa po sa atin. Ang anak ng tayo na parito upang hanapin at iligtas ang nawala. Hindi aksidente na ikaw ay nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Nais ng Panginoon na ikaw ay masumpungan at ikaw ay magbalik sa Kanya. Na ikay mananampalataya. Na yung matandaan na may Jesus na namatay para sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo siya sa iyong buhay. Hindi aksidente, diyan ka napunta at ngayon nanonood ka ng salita ng Diyos. Hanggang kailan mo pagmamatigasin ang iyong puso. Patuloy na nakabalandra, nakaalok ang kamay ng ating Panginoon upang siya iyong tanggapin sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin mo siya upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Well, maraming salamat. Yan po ang kwento ng buhay po ni Zaccheo. At sana mga kapatid, ngayong 2021,
magkaroon tayo ng mas malalim pang relasyon sa Kanya. Tayo po'y manalangin, Diyos amang nasa langit, kailangan po nawa ang tunay na taas. Ipuin niyo po ang puso ng mga nakapakinig at nawa, Lord, patuloy ko pong hinihiling na sila po ay tunay na maligtas at manampalataya sa iyo. Maraming salamat. Ito po isang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Maraming salamat po.